Anong katangahan ng ginawa mo, Chantal? Paulit-ulit na pinapagalitan ni Cha ang kanyang sarili dahil sa nangyari. Kasalukuyang nagdadrive siya pa uwi na sa kanilang bahay at siya'y nagmamadali dahil may tinatakasan siya. Siya'y tumakas mula sa naka one night stand niya na isang sikat na aktor na si Hunter Elizalde, ang crush ng bayan na naging crush niya rin kagabi. Ngunit hindi niya inaasahan na pagsusukuan niya rin pala ng pagkabirhen niya kagabi. Dahil sa lapis niyang kalasingan na hindi niya namalayan ang lahat ng nangyari. Masyado siyang nalamon ng alak at pagnanasa. Oo nga at walang sapilitan na nangyari sa kanila kagabi dahil aware naman siya sa lahat ng mga nangyari, kahit pangalasing siya. Pero ang hindi pa rin maintindihan ni Cha kung bakit niya nga ba hinayaan na mangyari ang lahat ng yon. At talagang si Hunter Elizalde pang nakasalo niya kagabi. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Oh my gosh, I'm already late! Nagmamadali na lumabas si Cha mula sa white van. Kulang na lang ay lumipad siya papasok ng studio sa sobrang kakamadali. She's so damn sure that the photographer is now mad because she's already late. Sa sobrang pagkatulala niya kanina ay hindi niya namalayan na late na pala siya para sa appointment niya. Masyado kasi siyang pinapabagabag na nangyari kagabi. Dahil sa labis sa pagmamadali, ay hindi niya na halos ramdam ang iniinda niyang hapde sa iba't ibang parte ng katawan niya. Your Cha Del Real? Tanong sa kanya ng isang gwapong lalaki na nakatayo sa tapat ng pinto. Yes. My name is Ambrose Alcazar. I'm Mr. Elizalde's personal assistant. Pagpapakilala nito. Kanina ka pa hinihintay ni Mr. Elizalde. Pasensya na po kung nalate ako. May inasikaso pa kasi ako kanina. Nahihiya niya pang sambit. It's okay, naiintindihan ko naman yun. Pero ayos ka lang ba? Bakit tila hirap na hirap ka sa paglalakad kanina? Kasi natapilok ako kanina sa labis na pagmamadali. Ganun ba? I hope hindi yun makaapekto sa trabaho mo ngayon. I'm sure hindi naman makakaapekto ang nangyari sa paa ko. I'll handle everything professionally. Sabi niya sabay ngumiti. Tumango naman sa kanya si Ambrose bago sila pumasok sa loob ng silid kung saan naghihintay ang photographer. Pagkapasok nila sa loob, Cha immediately saw a tall, dark, and gorgeous man sporting a plain black t-shirt and jeans and busy inspecting the lens of his camera. Sir, Miss Del Real is here, Ambrose informed. The gorgeous man looked up at them. His blue eyes were cold as he looked directly at them, and Cha froze. Heaven. Ang lalaking nakasiping niya kagabi ay nandito ngayon sa kanyang harapan. Mr. Elizalde raised an eyebrow slightly when their eyes met. Mabuti na lang at maganda ang suot niya ngayon. Hindi siya mapapahiya dito. Cha was wearing an elegant and sexy dress that complemented her hourglass body. Kahit pa lang ay iniisip na Cha ang lahat ng nangyari sa kanila kagabi, ngayon ay kaharap niya ng lalaking pinagsukuan niya ng kanyang pagkababae at hindi niya alam kung anong gagawin at magiging reaksyon niya ngayon. Ayos ka lang ba, Miss Cha? Tanong sa kanya ni Ambrose. Tiningnan niya ito. Mariin siyang lumunok at sa mababang boses siya ay nagtanong. Siya bang photographer and model? Binalik niya ang tingin niya kay Hunter Elizalde na nakatitig pa rin sa kanya. Ang bughaw nitong mga mata ay walang emosyon na diretsong nakatitig sa kanya. Kapag kuwan ay nagsalita ito. Go get changed so we can start now? Bago ito naglakad palapit sa tripod. Napatingala pa saglit si Cha. The way he was acting, para bang hindi siya nito naaalala at kung anong nangyari sa kanila kagabi. Napaka-imposible naman na hindi siya nito matandaan ng ganun-ganun lang gayong ang lahat ay kagabi lang nangyari. Nakaramdam tuloy siya ng inis dahil sa naging akto ni Hunter. Nawala rin ang mga iniisip ni Cha at siya ay napaigtad sa gulat dahil sa malakas na boses ni Hunter. Hurry!
Agad naman na nagmadali si Cha pagpasok sa dressing room. There was a nice lady waiting for her. Kaagad nitong ibinigay sa kanya ang susuotin niya. After changing up into a black two-piece bikini, she immediately went out of the dressing room and ran up to the platform. Walang emosyon lamang ang mukha ni Mr. Elizalde habang naghihintay. Okay, he's scary. Ibang-iba ito kagabi. Last night, he was gentle and sweet. Tapos ngayon ay nakakatakot ang itsura nito. Nagsimula na ito sa pagkuha sa kanya ng pictures at ginagawa naman ni Cha na maayos ang mga kailangan niyang gawin para hindi mahirapan ang binata. Kahit hirap na hirap siya sa pagtayo dahil masakit talaga ang ibabang parte ng katawan niya. Lalo na sa pagitan ng hita niya ay hindi yan masyado na pinapahalata dahil ayaw niyang mapagalitan siya ng binata. Kahit pa, ito naman talagang may kasalanan kung bakit siya nahihirapan ngayon. Good! Puri pa ni Hunter at nararamdaman ni Cha ang pag-init ng pisngi niya dahil parang naririnig niya pa ang bedroom voice ni Hunter. Para kasing narinig niya pa ang pag-good girl nito sa kanya kagabi. Now, lower your head slightly, just 10 degrees. 4 na beses siyang nagpalit ng damit na puro summer attire at walang kahirap-hirap na ginagawa niya ang utos ni Hunter. Habang professional niyang ginagawa ang trabaho niya, ay kung ano-ano naman ang iniisip na Cha. May ideya na tumatakbo sa isip niya. Guguluhin niya ang mundo ni Hunter hanggang sa matandaan na siya nito at panagutan nito ang nangyari sa kanilang dalawa. Lower your left shoulder by 10 centimeters. Utos ulit ng binata sa kanya na agad niya naman na sinunod. Matapos ang ilang pose ay sa wakas natapos din sila. Masaya ngunit nahihirapan na bumaba si Cha mula sa platform at lumapit kay Hunter para matingnan ang mga kuha nito sa kanya at syempre, isagawa ang plano niya. Dumukwang siya palapit kay Hunter at sumilip siya sa monitor nito at walang kibo at reaksyon sa kanya si Hunter. Habang si Cha naman ay kabang-kaba na, lalo na nung magdampi ang mga balat nila. Pero ang kaba na yon ay nawala rin kaagad at siya'y namangha nang masilayan niya lahat ng kuha nito. Wow! It turned out so beautifully. Aniya bago tumingin sa mukha nito. Natigilan siya na mapagtanto na sobrang malapit na palang mukha nila sa isa't isa. Sa sobrang lapit ay naamoy niya na ang mabangong hininga nito na tumatama pa sa mukha niya. Napakagwapo talaga nito. Ngayon naman sobrang lapit nila sa isa't isa, saka niya na-appreciate ang kagwapuhan nitong taglay. His complexion is tanned. He has an oval-shaped face, almond-shaped blue eyes with straight, curved-end eyebrows, long lashes, a prominent concave nose, a chiseled jawline, and for a man, he has nice lips. Ngayon ko lang napagtanto na sobrang gwapo mo pala talaga. I mean, hindi ko masyadong maisip yung kagabi. At mas gwapo ka pala sa malapitan. What's your secret? Lumabas ang mga katagang yon sa bibig ni Cha. Your brows are so thick. I love your blue eyes and long lashes. Whoa, your nose. That's everybody's dream nose. Sunod-sunod niya na pinura ang binata na napapakunot na lamang ang noo sa kanya. Whoa, even your lips looked soft. And you also smell so freaking good. What's the brand of your perfume? Balak niyang bumili ng perfume na ito para iregalo sa kanya ama. Ang bango kasi talaga nito. Hunter still did not answer. He was still perplexed and surprised while Cha was looking at him. Her eyes were filled with adoration. Noon pa man ay walang hiya na talaga siya. Doon siya mas nakilala sa pagiging jolly niya dahil mabilis na naging kaibigan niya ang lahat ng mga nasa showbiz industry dahil sa sobrang mabait at approachable niya. At saka lang inilayo ni Cha ang kanyang mukha dito at umayos ng tayo nang tumikim si Ambrose na nasaksihan ang nangyari. Magpapalit lang ako. Paalam ni Cha bago siya tumalikod at ang mamadali na naglakad papasok ng dressing room. Pagpasok niya sa loob ng dressing room kung saan ay siya lang ang tao, she stared at herself in the large mirror. Her face was red and her heart was also beating very fast.
Matapos niyang makapagpalit, lumabas ulit siya ng dressing room. She's now wearing a black high-waisted shorts and a plain white t-shirt that she tucked in. Si Hunter na lang ang naroon pagkalabas niya. Seryoso ang mukha nito habang nakatingin sa monitor sa harapan. Para makita ko anong ginagawa nito ay naglakad siya palapit sa binata at umupo siya sa tabi nito. Nang makita niyang mga kuha nito na landscape, ay halos malaglag ang kanyang panga sa lapis sa pagkamangha. Wow! Hindi ka lang pala isang magaling na aktor at modelo. Sobrang galing mo rin na photographer. Puno ng pagkamangha na aniya. Nararamdaman niya na tumingin sa kanya si Hunter pero abala pa siya sa paghanga sa kuha nito na pictures. You're so good! Papuni niya bago siya tumingin ulit sa mukha nito at napatigil. Her charcoal eyes met his blue ones. Sobrang ganda talaga ng mga mata nito na habang nakatitig siya roon, pakiramdam ni siya ay nakahiga siya sa damuhan habang tinitingnan ng asul na kalangitan na walang kahit anong ulap. It was majestic. Your eyes are really beautiful. Iniwas naman ni Hunter ang tingin at binalik yun sa monitor na nasa harap. Napansin ni siya ang pamumula ng tenga nito at maging ang leeg nito. Why are you still here? Instead, he asked. My manager had left early. May emergency daw. The president called him because he said they had something important to discuss. And I'm still waiting for my personal driver. Cha explained. Ikaw? Bakit nandito ka pa? Work. Oh, you're so hardworking. Are you married yet? I'm single. Mabuti naman kung ganun. Iyon ang nasa isip ni Cha at gusto niya rin sana sabihin ni Cha. Ang akala niya kasi ay nakipagsiping siya sa isang tao na pamilyado o may kasintahan. Ayaw niya naman ng ganun. Mabuti na lang at single pa ang binata. Pero at some point, nakakapagtaka rin na single pa ito. With his gorgeous face, it's impossible for him to be single. Sigurado siyang marami ang nagkakagusto rito. Wala kang girlfriend? Tumango naman si Hunter habang ang mga matay nananatili sa monitor. Yeah. Bakit? You're so handsome and you look young. I'm sure women are lining up for you. Wala ka bang napupusuan sa kanila? Wala. Ako, hindi mo ba ako napupusuan? Pagbibiro niya pa. Hindi naman ito kay mo po. Kaya napanguso siya. Why are you still single, by the way? Huminga ng malalim sa Hunter. It's none of your business. Pero gusto kong malaman. Please tell me. Gusto kong malaman kung bakit ang gwapong nilalang na tulad mo ay single pa rin. Wait. Cha paused. Are you, by any chance, gay? Hindi makapaniwala na tiningnan siya ni Hunter, as if she stepped on his ego. Do I look like gay? Ngumiti siya at nag-peace sign. Ito naman, hindi na mabiro. Pero bakit ka nga single? Bakit ba gustong-gusto mong malaman? Naiinis ng tanong nito. Malay mo, may chance ako. She joked. Just kidding. Bawi niya din naman agad. Umiling-iling si Hunter. I don't believe in love. No. I hate love. Wow, ang bitter mo naman. Sa isip niya ay siguro ay niloko ito ng mga naging girlfriend nito noon kaya ang bitter. Sabi kasi nila lahat daw ay merong dahilan kung bakit ang ibang tao ay umaayaw na sumubok umibig. Bumaling ulit ito sa kanya. Now that you know, can you shut up? Hunter seems really annoyed pero wala siyang balak na tumahimik. Ngayon niya lang ito makakausap kaya dapat sulitin niya na. Gusto niyang malaman ang reason kung bakit ayaw nito sa love. No? Bakit hindi ka naniniwala sa love? May malalim ka bang dahilan? I just don't. Bakit ba napakarami mong tanong? Kalmado pang boses nito. Iniwas niyang tingin at nagsalita. It's just surprising that you hate love. Ang sarap kaya sa feeling na ma-in love. For me, love is the most wonderful feeling in this world. Love is everything. Pag na-in love ka, you'll experience joy and fulfillment.
Sabi nga dun sa quote na nabasa ko noon, "A life lived in love will never be dull." Kumunot naman ang noon ni Hunter dahil sa sinabi ng dalagang nasa tabi. The way she said those words, para bang in love ito ngayon. O minsan na nitong naranasan na ma-in love. Her eyes were sparkling as she talked about love. Ganun ba kaganda para dito ang salitang love? How can you say that? Are you in love? May boyfriend ka na ba? Hindi mapigilang tanungin ni Hunter ang dalaga. Muli na bang tumingin si Cha sa binata dahil sa tanong nito? Kung may boyfriend na ako? Tinuro niya pa talaga ang sarili to make sure na siyang tinutukoy ni Hunter sa tanong nito at tumango naman sa kanya si Hunter. I don't have one. I'm proud NBSB. Gusto mo ba ikaw na lang ang una kong maging boyfriend? Mabait akong girlfriend. Pwede rin asawa. Hindi naman pinansin ng binatang malupitang banat niya. Parang sanay na kaagad ito sa kanya. Ang bilis naman itong masanay sa kanya samantalang ang mga matagal niya na ang katrabaho hanggang ngayon ay hindi pa rin sanay sa kanya at sa pagiging maingay niya. Samantalang ito ay nasanay kaagad. Then how can you say that love is the most wonderful feeling in this world if you've never been in love? Ginaya pa nito ang uri ng pagsasalita niya kanina. Required ba na ma-in love muna bago magsabi na ang love ang pinaka-best feeling sa mundong ito? Kaya nagkibit balikat sa kanya si Hunter. I believe you don't have to experience it to say that love is a wonderful feeling. Madami na ako nakitang sumaya because of love. My parents are happy and content because they have each other. Dahil mahal nila ang isa't isa. Ang meron sila ay sapat ng dahilan para masabi ko yon. Love is everything na kahit gaano mang kadilim ang naging mundo mo nun, bigla itong magliliwanag at pagkakaroon ng kulay once you fall in love. Because that's what love is. It gives color to our dark and dull lives. Hunter wanted to shake his head at her words. Alam niya na kaya lang nito nasasabi ang mga iyon ay dahil lumaki ito sa isang perpektong pamilya. Hindi tulad niya na nasaksihan kung paanong nasira ang buhay ng kanyang ama and how his father cried in anguish because of his mother's infidelity. Because he fell in love with the wrong person. Pero maraming tao ang nasaktan dahil sa pagmamahal na yon. Maraming mag-asawa na sumusumpa sa harap ng altar na magsasama sila habang buhay ang naghihiwalay. Some of those who pledge to love their partner infinity and to stay loyal to them cheat. And some of those who experience pain because of love gets depressed. Or worse, commit suicide. Love isn't beautiful. It's a curse. Wika pa ni Hunter. Ganun naman talaga, diba? Ika nga nila pag nagmahal ka, masasaktan ka. It's given. Hindi na yun maiiwasan. Love is not just about happiness. It does not revolve around couple being sweet to each other. Maraming mga pagsubok kapag nagmahal ka. Minsan pa ay masakit na pagsubok pang ibabato sa'yo. Asahan mo na may mga taong hindi kayang suklian ang pagmamahal mo. Pero, nasa iyo na yun if you will choose to stay in the pain rather than move forward. Pero para sa akin, mas mainam ang mag-move on kaysa manatili pa. Kailangan mong tanggapin. You have to move on because it only means one thing. May ibang nakalaan ng Diyos para sa'yo. Masasabi ko na may ibang nakaka-move on at makakahanap ng taong mas deserve nila. At may iba naman na nananatili sa sakit at kamuhian ng love. Siguro isa ka sa mga taong yun, ano? Cha shrugged her shoulders. But that's the essence of love. It's not merely a burst of sunshine pag nagmamahal ka. Dapat nakahanda ka rin na masaktan kasi ang pag-ibig ay parang sugal. Walang kasiguraduhan ang panalo mo. Pero sabi nga nila, hindi mo masasabing pagmamahal ng nararamdaman mo kung hindi mo pa naranasan ang masaktan. At kapag umibig ka, kailangan mo din na sumugal. Kahit alam mo na walang kasiguraduhan. Kapag natalo ka sa sugal ng pag-ibig, kailangan marunong kang tumanggap ng pagkatalo. And why do some people cheat? May mga taong hindi marunong makontento. May mga taong naghahanap pa rin ng iba.
And it's normal in this world. May mga ganun naman talagang uri ng tao. If they cheated, that means they're not deserving for your love and meron pang mas deserving na tao. And if they cheat, it means they don't love you enough. Because love is about the feeling of contentment with your partner. Kasi kung totoong mahal mo yung partner mo, then why cheat? Sobrang haba ng sinabi na Cha. Para bang nagpa-lecture na ito ngayon. Tahimik lang nakikinig si Hunter. Well, she's right. If you love someone, you have to endure the pain they might have caused you. And if that someone truly loves you, he or she will not cheat because there are no excuses for someone to cheat. And that reality just punched him solid. Kung hindi naman pala mahal ng kanyang ina ang kanyang ama, then bakit pinakasalan pa nito ang kanyang ama? Just to hurt him? To make him feel miserable? Or just to make him realize that he deserves someone better? Whatever his mother's reason, it's not valid to cheat. Hunter isn't aware that he was already spacing out. Napakunot naman ang noon ni Cha habang nakatingin sa binata. Uy! Tinapik ni Cha ang balikat nito. Napakurot naman ang binata at tumingin sa kanya. Ayos ka lang ba? Takang tanong niya, tumango naman ang binata. Anyway, give me your number. Bakit ko naman ibibigay ang number ko sa'yo? Let's be friends. Marami na akong kaibigan, hindi ko na kailangang magdagdag. Masungit pang sabi nito. Eh di lover na lang. Okay, lover then. Kinagat ni Cha ang ibabang bahagi ng labi niya para pigilan ang pagngiti niya. Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa at ibinigay iyon kay Hunter. Dali, type your number na. Umiling si Hunter bago tinanggap ang cellphone niya at tinype doon ang personal number nito. Ngumiti naman siya ng malaki nang ibalik na nito sa kanya ang cellphone niya at saka agad niyang sinave ang number nito. Wait, kailangan kong i-share moment na to sa mga fans ko. Let's take a picture. Anya then stretched her arms while holding her phone ready to take a selfie. Come on, don't be a KJ. Kailangan makita ng fans ko kung sinong kasama ko ngayon. Tumingin naman si Hunter sa camera na seryoso lang ang mukha at walang balak na ngumiti. Say macaroni! Hindi nito sinunod ang sinabi niya at nanatili lang na nakatingin sa camera. How can you be so naturally handsome? Manghang tanong niya pa habang nakatingin sa picture nilang dalawa. Kahit anong anggulo siguro ay gwapo pa rin tong lalaking to. I can't believe a man as handsome as you really exists in this world. Ngayon, hindi na siya nagsisisi kung bakit dito niya isinuko ang kanyang pagkabirhen. Wala namang naging kibo si Hunter. Siya naman ay inabala ng sarili sa kakadesign ng picture nilang dalawa for her IG stories. Habang hinihintay niya ang pagdating ng sundo niya ay panay kausap niya sa binata dahil naiinip siya. Pansin niyang kanina pa ito tapos sa trabaho. Talagang hindi pa siya ito iniiwan. Mabuti na lang habang magkausap sila ay wala talaga siyang nakikita na sign na tandaan na ito kung anong nangyayari sa kanila kagabi. Siya lang atang nag-iisip patungkol doon. Alam mo, ang gwapo mo sana. Kaso ang bitter mo. Sabi niya dito. Niloko ka ba ng mga exes mo dati kaya galit ka sa love? Kung niloko ka nila, seseryosohin na lang kita. Sabay kindat niya dito. I don't have an ex. Whoa! So no GSB ka rin? Gulat na tura niya. Sabi ni, meant to be talaga tayo. Maybe. Pagsang-ayon na lang nito. Kumindat naman siya sa binata. At least, hindi na ito ganong kasungit. Siguro sadyang nature lang nito ang pagiging tahimik. But to be honest, ang malabang no girlfriend since birth ito is really surprising. Patuloy siyang kakasalita and Hunter was just quietly listening to her. Anyway, I have an upcoming horror movie showing na yun next week. Panoorin mo ha, then rate my acting skills. Although, alam ko namang 10 out of 10 na kaagad ang rate mo. I'm a best actress for a reason. Simpleng tumangulang binata. Napahaba naman ang uso niya. He's cold na naman kasi. Nasalayan niyo ba talaga ang pagiging tahimik? Biglang nagtanong siya dito. I don't know.
Why? Palahi naman no. Lahi kasi namin ng mga madadaldal. Gusto ko rin ng tahimik na anak. Napaubo-ubo ito sa sinabi niya. Alam mo ba kung anong sinasabi mo ngayon? Yup. And mind you didn't use protection last night. Baka nga hindi ko na kailangan na mag-ask sa'yo kasi bukas may lahi ka na agad sa akin. Mas lalo namang napaubo si Hunter. Dahil sa sinabi niya at napatawa naman siya sa naging reaksyon nito. Tiningnan niya rin ang maigi ang kilay ng binata. Ang kapal talaga ng kilay mo, no? Pati din ba yung mo, makapal rin? At sa pangatlong pagkakataon ay napaubo-ubo ulit si Hunter. Ngunit mas malala na yon kaysa sa mga nauna. Kaya tawang-tawa si Cha. Finally, nagkaroon rin ng emosyon na mukha nito and his reaction was so funny. Joke lang, pinapatawa lang naman kita. Tumatawang sabi niya. Whew, your reaction was priceless. Haha, kung nakita mo lang sarili mo, I'm sure matatawa ka rin. Naluluha na siya dahil sa kakatawa. Napapailing naman sa kanya ang binata. Pareho silang napatingin ng binata sa biglang pagbukas ng pinto at nakatayo roon ay ang sundo niya, si Tatay Ben. Ma'am, sorry po, traffic po kasi sa EDSA. Hingi ng pasensya ni Tay Ben. Tumayo si Cha, saka pinunasan ng mga luha niya dahil sa katatawa bago sumagot. Ayos na yun, Tay. Hindi naman po ako nainip kasi andito si Hunter. Napatingin si Tay Ben kay Hunter. Magandang hapon po, Sir Hunter. Tumayo na rin si Hunter at nagbigay galang. Magandang hapon rin po, sir. Bago niya ito tiningnan at nagtanong, He is your personal driver? Yes, he's Tay Ben. Sagot niya. Tay, ito po si Hunter Elizalde. Ang gwapo po, no? Pagpapakilala niya pa dito na ikinatango naman ni Tay Ben na merong ngiti sa labi. Kailangan ko na umuwi. Mom is waiting for me. Tinapik niya ng balikat ni Hunter. Bye. Hunter replied with a small nod. Nang nasa pinto na siya, hindi muna siya tuluyang lumabas. Nilingon niya ulit ang binata at nagsalita. Naalala mo naman siguro kung anong nangyari kagabi, right? I was just trying to figure out earlier. Kung tanda mo ba? But I couldn't tell. Babalaan na lang kita na hindi ko palalampasan yan. I am going to nag you for the rest of your life dahil sa nangyari. At pagkatapos noon ay iniwan niya ng binata at ang ngiti sa labi ni Cha ay hindi mawala-wala. Nakaupo naman ngayon si Hunter sa couch habang ang isang kamay ay may hawak na glass na may lamang alak. Nanonood siya ng balita ngayon at ang makapal niyang kilay ay magkasalubong na ang sunod na ibalita ay ang tungkol sa picture nilang dalawa ni Cha that she posted on her IG story. Award-winning model actress Chantal or Cha Del Real massively surprised her fans after she posted a picture of her with the renowned photographer, actor, and model Hunter Elizalde on her Instagram stories. Pinakinggan niya ng mabuti ang sinasabi ng reporter. He was intrigued when the reporter said he was the only man that Cha posted on her Instagram, and that's why her fans went bonkers on social media. Uminom siya ng alak. Ang mga mata niya ay nasa screen pa rin ng TV na ngayon ang ibinabalita. Umiling si Hunter bago nilapag ang baso sa round table sa harap at isinandal ang kanyang likuran sa sandalan ng couch at saka pinikit ang kanyang mga mata. Kaagad din naman siyang napamulat nang bigla na lang pumasok sa isip niya ang mukha ng dalagang si Chantal habang merong matamis na ngiti sa labi. Hunter wanted to give himself a solid punch when he caught himself smiling like a fool. Hindi niya naman itatanggi ang totoo na sobrang ganda talaga ng ngiti ng dalaga. Puting-puti at pantay-pantay na ngipin. At malambot din ang labi. But why does he smile like a fool? Is he already going insane? Or perhaps he was just astonished by her smile. Lahat naman siguro ay mapapangiti rin dahil sa dalaga. She's cute and innocent. Bumalik sa isip niya ang sinabi kanina ni Cha at ang nangyari sa kanilang dalawa kagabi. Tandang-tanda niya naman ang lahat ng nangyari kagabi, kahit papareho silang lasing noon. Sadyang hindi niya lang talaga pinahalata sa dalaga kanina na natatandaan niya ang lahat dahil ayaw niya na maging uncomfortable sa kanyang dalaga.
Ngunit tila hindi naman naging komportable sa kanyang dalaga kanina. Biglang napaupo ng maayos si Hunter na mapagtanto niya kung anong iniisip. He pulled a handful of his hair, frustrated. What the hell was he thinking? Did he just say Cha was cute and anyone would be astonished by her smile? That's so not him. He would never say something like that. Maybe he's already drunk. Tumango si Hunter sa kanyang sarili. Yes, he is definitely drunk. Yung naiisip niya kanina ay dala lang ng kalasingan at pagod. Kailangan niya nang magpahinga. Tumayo na siya at pinatay na ang TV at nagtungo sa kanyang kwarto para magpahinga. Baka sakaling pagising niya mamaya ay wala nang iniisip niya. Kinabukasan ay nahanap niya na lang ang kanyang sarili na nagda-drive patungo sa bahay ng kanyang ama at bago nitong pamilya. Nangako siya sa kanyang ama noong 1 linggo na sa bahay niya na lang ito magla-lunch ngayong araw. Ayaw niya sana na pumunta at i-cancel na lang dahil napakarami niya pang trabaho sa studio at ayaw niya rin na makasamang bagong pamilya ng kanyang ama dahil nakakainis silang lahat. Plano niya sana na magpalusot na lang sa kanyang ama. Ngunit tumawag ito sa kanya kanina. His father sounded very excited. So, he didn't have a choice but to come. He doesn't want to make his father feel bad. And he's also sure na kung hindi siya darating, ay magtatampo na naman sa kanya ang kanyang ama. Dad, I'm here! Tinawag niya ang kanyang ama nang sandali makapasok siya sa loob ng bahay ng ito. Nakita niya agad ang stepmother niyang si Halia na pababa na ng hagdan at nakangiti na sa kanya. Hunter, anak, andito ka na pala. Nasa taas pa ang daddy mo, nagbibihis pa. Imporma nito sa kanya kaya tumango siya ng bahagya. Naglakad naman ito palapit sa kanya nang hindi pa rin naaalis ang ngiti. Gutom ka na ba? Inilingan niya ito bago tumingin sa suot niyang relo na pambisig. Naiinip na siya. What took his father so long to get dressed? Gusto niya nang umuwi. How are you? Bihira ka na lang bumisita sa amin. Nagtanong ulit ang madrasta niya. I'm fine, ma'am. Formal niya sagot. I told you, just call me mommy. Hindi siya sumagot. His father and stepmother have been married for more than 7 years now, but Hunter still doesn't like her. Noong magpakasal ulit ang kanyang ama, mas pinili ni Hunter na manirahan mag-isa sa Daycram Village dahil ayaw niyang tumira sa bahay kasamang bagong pamilya ng ama niya. Kaya bihira silang magkita. Dalasan mo naman ang pagbisita dito. Gusto ka nang makabonding ng mga kapatid mo. Si Halina naman ay may 3 anak sa una nitong asawa. 2 lalaki na parehong mas matanda sa kanya na kung umakto akala mo ay ang laki ng agwat ng edad sa kanya. And Summer, who's 4 years younger than him. I'll try. Tipid siyang sumagot. Oh anak, andito ka na pala. Boses naman iyon ng kanyang ama. Naglakad ito pababa ng hagdan. Anong pinag-uusapan ninyo? Usisapan ito pagkalapit. Wala naman, Han. Sinabi ko lang sa kanya na dalasan niya naman ang pagbisita niya dahil gusto siyang makabonding ng mga kapatid niya. Gusto naman ni Hunter na umirap. They're acting like some teenage couple again at sa harapan niya pa talaga. Gusto niyang masuka. He hates affectionate couples. It disgusts the shit out of him. Noong naloko ng kanyang ina ang kanyang ama, hindi niya naisip noon na makakahanap pa ng iba ang kanyang ama, and he will never see him smile again. His father was deeply hurt because of his mother's infidelity. Ngunit habang nakatingin sa dalawa ngayon, nakita niya sa mga mata ng kanyang ama kung gaano itong kasaya. The color on his face is now back. Alina kayo, alam ko nagugutom na kayo. Maya-maya pa'y darating na rin ang mga kapatid mo. Sabi pa ng asawa ng kanyang ama. Palihim na napairap si Hunter dahil ayaw niyang maging kapatid ang 2 anak nitong lalaki. Because they're extremely annoying. Kanina pa nilagyan ng madrasta niya ng kanin ng plato niya na sobrang dami noon para bang bibitayan na siya after nilang kumain. Mom! Pa! Nandito na po ba si Hunter? Mula kung saan ay narinig niya ang boses ng anak ni Halia na si Hayes kaya naman ay napairap siya. Nandito ng mga sakit sa ulo niya. Little Hunter! Dion called. Hindi pa rin siya nag-angat ng tingin. He don't want to see those assholes' faces. Baka magdilim pa ang paningin niya at masapak niya pang 2.
Yo, welcome home, little hunter! The two chimed pagkatapos sa kusina sabay gulo sa buhok niya. Kaya naiinis niyang tinabig ang kamay nila. Fuck you. Hunter hissed at pilit na inalis ang kamay ng dalawa sa buhok niya na nagmistulang pugad ng ibon. Tigilan niyo na nga ang kapatid niyo. Ngayon na nga lang bumisita, inaasar niyo pa. Saway ng kanyang madrasa sa dalawa. Ngunit wala pa rin tigil ang dalawa at para bang wala man lang silang narinig. Mom, Dad, tell them to stop. Inis na inis niya nang sinabi. Kaya natigilan ang dalawa sa pang-aasar sa kanya at tila naging tuod na lang sa kanilang mga kinatatayuan. At doon niya napagtanto kung ano ang nasabi niya. Nanlaki ang mga mata niya, tumingin siya sa kanyang ama na nagpipigil ng ngiti. Lumipat ang tingin niya sa stepmother niya na para bang nagpipigil naman ang pag-iyak. Ang tahimik sa kusina. Walang nagsasalita. And it was very awkward. Hunter awkwardly cleared his throat at saka tinabig ang kamay ng dalawa na nasa ulo niya pa rin at parehong hindi magawang makagalaw dahil sa gulat. Kuya Hunter, you're home! Mabuti na lang at pumasok sa loob ng kusina ang paborito niyang kapatid, kaya naglaho na ang awkwardness sa pagdating nito. What's up everyone? Bakit ang tatahimik ninyo? Tanong ni Summer bago tumingin sa kanya at ngumiti. Kuya! Ano? Totoo ba? Napakunot ang noon niya. Ang ano? That my celebrity crush is your girlfriend. Huh? Si Chantal Del Real. She's my favorite celebrity kaya. And she's also my girl crush. You didn't tell us girlfriend mo pala siya. I have a huge crush on her. Lumapit si Summer sa tabi ng ina at naghila ng upuan at saka doon na naupo. Hindi mo man lang sinabi sa akin, kuya. Crush ko yun eh. Pero kuya naman kita kaya ipapaubaya ko na siya sa'yo. Just be careful when you're kissing her ah. Virgin pang lips nun dahil hindi yun tumatanggap ng drama na may kissing scene. You have a girlfriend, little hunter? Hayes said dramatically. Naunahan mo pa kami. And you didn't even tell us. Nagdadrama din si Dion. Napairap na lang si Hunter. Ang hirap talaga kapag madrama ang pamilya. Kung makapagdrama sila ngayon, ay dinaig pa siya na isang aktor. Hindi ko siya girlfriend. Aba, private relationship is okay. But don't deny her. That's his father scolding him. But I'm telling the truth, Dad. She's not my girlfriend. Pagtatanggol niyo pa sa sarili. Because if she's really his girlfriend, he won't deny her. You can't lie to us, little hunter. Nakita rin kaya namin yung picture ninyong dalawa. And you two looked in love. May pa-hard lunch pa. Hayes teased him. It's not like that. We're not even friends. Pakikipagtalo niya pa. You're not a good liar. Tawang-tawa naman si Dion. They're right. Sumang-ayon naman si Summer. Napabuntong hininga na lamang si Hunter. Hindi siya makapaniwala na sa isang picture lang na kanilang nakita ay iniisip na ng lahat na may girlfriend na siya. That's enough, let's eat. Maya-maya na yung asaran at lalamig ng pagkain. Natawa na rin na sabi ni Halia sa mga anak. Kaagad naman na sumang-ayon ng iba. Nakaupo na sa magkabilang tabi niya ang dalawang siraulo na naglalagay na naman ng pinakaayaw niyang gulay sa plato niya. I don't eat broccoli, maktol niya. Broccoli's good for your heart. Eat that. Sabi ni Hayes sa isang doktor kaya laging gusto na healthy ang kinakain ng pamilya. Oo nga kuya. At saka nga lang nakakain ng gulay kapag nandito ka, kainin mo na. Wika ni Summer na hindi na kumampi sa kanya. Hunter just groaned in annoyance at tinawag ang lahat ng santo para makaya niyang kainin ang broccoli na nasa plato niya. Nagtungo siya sa hardin ng bahay matapos silang kumain para magtago mula sa mga kapatid niya. Patuloy nila siyang ginugulo ukol sa picture na pinost na siya at nasusukan na rin siya sa sobrang kaswitan ng kanyang ama at asawa nito. Pakiramdam nga ngayon ni Hunter ay nananakit na ngipin niya dahil sa kanila. Agad niyang kinuha ang cellphone niya mula sa kanyang bulsa nang biglang mag-ring ito. Damn it! Sino na naman itong tumatawag? Baka marinig pa ng tatlong pag-ring ng phone niya. Wala na naman siyang takas sa pang-aasar ng mga yon.
It was an unknown number. Wala sana siyang balak na sagutin iyon kaso kahit pinatay niya na iyon ay patuloy pa rin iyon sa pagtawag. What do you want? Inis na tanong niya pagsagot ng tawag. Hello, Mr. Bitter? Pamilyar ang boses na nasa kabilang linya. Who are you? Aw, I'm sad you don't remember someone as pretty as me. He frowned. Chantal? The person on the other line giggled. Yes? Paano mo nakuha ang number ko? Binigay mo sa akin, hindi mo ba natatandaan? Nagtagpo ang kilay niya. Wala siyang matandaan na ibinigay niya sa dalaga ang kanyang personal number. I did? Yup, nakalimutan mo na? Anyway, do you have a plan tomorrow? Wala. Why? Then let's meet tomorrow. Why? May importante lang ako i-discuss sa'yo. And I'll also teach you about love. Cha chimed. Hunter didn't want to know anything about love, so he answered, No thanks. Come on, don't be such a pussy. I'm not a pussy. Then magkita tayo kung hindi ka pussy. Come on, Mr. Bittergourd. Naghahamon ng tono ng boses nito. Fine. Napipilitan na sagot niya. Great. I'll drop by your studio tomorrow, okay? See ya. Chat rejoiced. Yeah? See you. Who was that? Lumingon siya na magsalita ang kanyang ama. Oh, it's Sakamoto. Ngayon ko lang malaman na nagpalit na pala ng pangalan ng batang yon. Hindi mo lang nagsabi. Ngumisi sa kanyang ama. Chantal. Magandang pangalan, ha? If you're going to tease me to, please, Dad, don't. Tumawa ang kanyang ama at lumapit sa kanya at saka tinapik siya sa balikat. In love na ba ang anak ko? I'm not. He immediately answered. I'm not in love, Dad. Defensive ang tono ng boses niya. Okay. No need to be defensive, anak. Nagtatanong lang ako. Tumawa ulit ang kanyang ama, kaya mas lalo pa siyang nainis. Hindi niya ito pinansin at tumingin na lang siya sa asul na kalangitan. Pinagmamasdan ng mga puting ulap na lumulutang. Pero sigurado ka ba talaga na hindi ka in love ngayon, Hunter? Matapos ang ilang segundo na katahimikan, ay nagtanong ulit sa kanya ang kanyang ama. Binalingan ni Hunter ang kanyang ama na nakatitig din sa kanya at naghintay ng sagot niya. Binalik niya rin kaagad ang tingin niya sa kalangitan at huminga ng malalim bago siya sumagot. Hindi ako in love, sagot niya. And I'll never be in love. Why not? Anong pumipigil sa'yo para magmahal? Sumpang pag-ibig, Dad. Kapag nagmahal ka, masasaktan ka. And I will never love someone if doing so will cause me to suffer in the end. Iyon ang paniniwalaan ni Hunter sa buhay. At kailanman ay walang makakapagpabago sa paniniwala niyang iyon. Hindi niya hahayaan na mapapasailalim ang sarili niya sa sumpang iyon at mas lalong hindi niya hahayaan na masaktan ang sarili niya katulad ng kung paano at gaanong nasaktan ang kanyang ama noon dahil sa walang kwenta na pag-ibig na iyon. Mas mainam nang umiwas kaysa magsisi naman siya sa huli. Bakit dito ka nagpahatid? Nagtataka naman na tanong ni Cha sa manager niyang si Ryu. May kakatagpuin lang ako na kakilala ko. Nagtagpo naman ang kilay ni Ryu. Sa kumpanya ni Hunter Elizalde? Sino? Kaibigan ko, dito siya nagtatrabaho, dito namin napag-usapan na magkita. She lied smoothly. Halatang hindi pa rin naniniwala sa sinabi niya si Ryu, ngunit tumango pa rin ito. Lumaki na nga ngiti niya bago nagmamadaling lumabas ng van. Nakasuot siya ng black cap, black mask and sunglass. Black na black ang outfit niya, parang walang makakilala sa kanya. Nasa lobby na siya ngayon ng building ngunit hindi niya alam kung anong floor ang office ni Hunter. Hindi niya kasi naitanong sa binata kagabi. Ang laki pa naman masyado ng kumpanya na to. Awkward na kinuha niya ang cellphone mula sa bulsa ng suot niyang coat. Ibinaba niya ang suot niyang sombrero dahil pinagtitinginan na siya ng mga employees.
Parang isa siyang alien base sa mga tingin nila sa kanya. Nakakakaba. But for sure, kapag nakita nilang mukha niya, mapapatulala sila. Mabilis na hinagilap niya sa contact list ang number ni Hunter at kaagad itong tinawagan. After a few rings, he answered. Hey, where are you na? I'm here waiting for you. Char, but I'm seriously nasa lobby na ako. Ibinaba niya palalo ang suot na sombrero. I'm here, Hunter answered. Where? Look up. Sinunod niyang sinabi nito and there she saw him walking towards her. Nakatapat pa rin sa tenga nito ang cellphone habang ang kabilang kamay naman ay nasa bulsa ng suot nitong black slacks. Bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa makapigil hininga na nakikita niya. He's so handsome and hot wearing all black. Nanatiling nakatapat sa tenga ni Chantal ang cellphone niya kahit pa ibinaba na ni Hunter ang cellphone nito. Mabuti na lang talaga at nakasuot siya ng mask at sunglasses kaya walang ibang nakita sa pag-awang ng kanyang labi at panlalaki ng kanyang mga mata na kung siguro ay nasa cartoon lang siya ay may heart shape na doon. Nanatiling hindi kumikilos siya sa kanyang kinatatayuan at nakatingin lang kay Hunter. Para silang nasa romantic movie na nag-slow-mo ang paligid. Napabalik na siya sa realidad nang hawakan ni Hunter ang kamay niya na may hawak na cellphone niya na nakatapat pa rin sa kanyang tenga at ito na mismo ang nagbaba noon. Pagkatapos ay pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang kuko. Joke, nakasapatos pala siya. You look weird. Puna nito. Dahil din kasi sa suot niyang long line black coat halos matakpan na ang paa niya. Tapos ang init pa ng panahon sa labas. Although ganito naman laging outfit niya tuwing tumatakas siya sa mga fans niya to make sure na walang nakakakilala sa kanya. Mahirap na kapag hindi siya nag-ingat, ayaw niyang pagkaguluhan ang kagandahan niya. Jeez, thank you for your compliment, Cha said in this thick sarcasm. Let's go to your office. I'm so init na with my outfit. Napailing pa ito. Kung bakit ba naman kasi ganyan ang sinuot mo? Bago siya nito basta na lang tinalikuran. Follow me. Nagmamadali siya sa paglalakad para masabayan ng binata. Ang bilis kasi nitong maglakad, palibhasa, mahahaba ang mga bias nito. Pagkapasok nila sa elevator na tanging silang dalawa lamang ang laman, sumandal siya sa pinto at paharap sa binata. Hey, did you miss me? Hindi naman ito sumagot at nanatili lamang na walang buhay ang asul nitong mga mata habang nakatingin sa kanya. Jeez, you're always so serious. Araw-araw ka bang nireregla? Bakit hindi mo kaya subukan ng umiti? You look more handsome when you smile. But no worries naman. You look like a total daddy when you're dead serious. Oh, you're always so loud. That's me. Bear with it. Pero seriously, you look so hot. I'm sure laglag na panty ng mga employees mo because of you. Cha blurted. Wala talagang preno ang bibig niya. What's your secret ba? Kinagat ni Hunter ang ibabang labi na para bang nagpipigil ito ng ngiti. Ngunit hindi pa rin ito nag-iwas ang tingin. Nanatili itong nakatitig sa kanya. Iniisip niya tuloy na siyang dahilan kung bakit kagat nito ang pang-ibabang labi. You like biting your lips? No wonder why it always looks soft and red. Komento niya habang nakatingin sa mamula-mula nitong labi. She saw how Hunter's Adam's apple rose and fell when he gulped. Sumilay ang mapaglarong ekspresyon sa gwapo nitong mukha. Oh, you're thinking that my lips are soft? Behind the mask, kinagat niyang ibaba niyang labi bago tumango. Tumaas ang sulok ng labi ni Hunter bago yumuko at nilapit ang mukha sa kanya. Sobrang lapit ng mukha nila kaya pabilis ang tibok ng puso niya. Gusto mo bang masigurado kung talagang malambot ang labi ko? He asked in a playful tone. Bumaba ang tingin niya papunta sa mapupulang labi ng binata. Alam niya naman na malambot ang labi ng binata. Hanggang ngayon ay ramdam niya pa rin ang labi nito sa kanyang katawan dahil sa nangyari sa kanila noong isang gabi lang. Sobrang sigurado siya na malambot ang labi nito. At aaminin niya na gusto niya ulit maramdaman ang labi nito. Ewan niya ba,
Pero kagabi halos hindi siya makatulog dahil sa kakaisip sa nangyari sa kanilang dalawa noong isang gabi. Cha slowly reached for his lips with her trembling hand before feeling their softness against her thumb. Mariin siyang napalunok habang dinadama ang malambot nitong labi. Mas lalong uminit ang kanyang pisngi. Pati siguro ang leeg ay namumula na rin. Nadadagdagan pa ang kaba at excitement na nararamdaman niya dahil sa mga titig ni Hunter. "Are you already satisfied with just brushing your thumb on my lips?" She met his gaze. Kahit na may suot pa rin siya na salamin, diretsyong nakatingin sa kanya ang mata ng banata. Yeah? Cha stammered. Ngumisi si Hunter bago mas lalo pa na lumapit sa kanya. Sobrang lapit na nga ng mga mukha nila sa isa't isa. Nanatili ang kamay niya sa mukha ng binata and her thumb was still pressed on his lips. Kung hindi lang siya nakasuot ng mask, iisipin niyang hahalikan siya nito sa sobrang lapit ng mukha nito sa kanya. Pero, ang weird naman siguro kung hahalikan siya nito na nakamask pa rin siya, diba? Anong ginagawa mo? I also wanted to make sure if your heart-shaped lips are soft. Hindi ko yan masyadong napansin nung isang gabi. Dahil mas pinagtuunan ko ng pansin kung gaano kalambot ang... Bumaba ang tingin nito sa dibdib niya at alam niya na kaagad kung anong tinutukoy nito na malambot. What? Teka, bakit ang landi naman? Napahiyaw siya bigla nang huminto ng elevator at bigla yun na bumukas. Mabuti na lang at nahawakan ni Hunter ang kanyang kamay kaya hindi siya tuluyang natumba. Nagtataka naman na nakatingin sa kanilang 3 empleyado na naghihintay sa labas. Cha just acted it cool para hindi siya masyado mapahiya. Umayo siya ng tayo. Tumikim bago niya inagaw ang kamay niya na hawak ni Hunter at saka taas ng naglakad na para bang nasa runway siya. Sumunod naman sa kanya si Hunter na nagpipigil ng ngiti. Nang makalayo sila doon sa 3, tumigil siya sa paglalakad at hinarap ulit si Hunter na tahimik lang na nakasunod sa kanya. May sinusupil ng ngiti sa labi. Aba, mukhang pinagtatawanan pa siya ng gago. Nasaan bang office mo? Kanina pa tayo naglalakad I'm tired. Reklamo niya. Nalagpasan na natin. Tugon nito. What? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Naiinis niya ng tanong. Dahil dire-diretso ka sa paglalakad. Ayoko namang abalahin ka. Dahalan to. Pero obvious naman na nagbibigil ito ng ngiti ngayon. Wow! Ang thoughtful mo naman. Pwede pa sapak? Umirap siya. Let's go to your office. Lead the way. Bakal magpasta naman ako. Ngumisi lang si Hunter bago siya tinalikuran at nauna nang maglakad. Naiiling naman na sumunod siya sa binata hanggang sa makapasok sila sa loob ng office nito. Tinanggal niya ang suot na shades at manghang isinuri ng mata sa loob ng office nito dahil sa mga nagagandahang paintings and landscape pictures. Ikaw ang kumuha ng lahat ng yan? Manghang tanong niya sa binata, which he answered with a simple, Yeah. How about the paintings? Don't tell me you paint them too. I did. Manghapang napabaling ang tingin niya dito. Wow. He's not just a great photographer. He's also good at painting. Wow. You sure are very talented. Siya mumbled at muling manghang tiningnan ang mga obra nito. How can you be so handsome and talented? That's so unfair. Siya kasi maganda lang at magaling umacting. Yun lang ang talent na may pagmamalaki niya. Unlike Hunter, na ang talent ay pang worldwide. Not to mention that she also heard from his die-hard fans pala that he's good at everything. God's favorite? Hunter simply answered. So, why'd you decide to meet up? Tiningnan niya ang binata na nakaupo na sa swivel chair at seryosong nakatingin sa kanya. Tinanggal niya ang suot niya na mask bago naglakad palapit sa mahabang kulay itim na sofa at doon naupo like a boss. Aside from, I'm going to teach you about love, I have a job offer for you. I'm not interested. Kaagad na sabi nito kahit wala pa naman siyang sinasabi tungkol sa job offer niya. Come on, hear me out first.
Umayo siya ng upo paharap sa binata. My most favorite cousin is turning 18 next week. She adores and idolizes you so much. And I want her to be the happiest debutant. Kaya gusto kong sana ikaw ang maging photographer niya for her pre-debut shoot. What do you think? Not bad, right? I'm not interested. Napalabi siya. Hindi pwedeng hindi ito mapapayag dahil nakapangako na siya kay Sana. Ayaw niyang magtampo iyon sa kanya. Gusto niya maging masaya si Sana sa araw ng debut nito. Ang babayad ako kahit magkano. Just please say yes. Pinagdikit niya pa ang kanyang palad at nagpuppy eyes hoping na epekto yan sa banata. No, I'm busy. Come on, nangako ako sa pinsan ko. Please. Hindi ko kasalanan na nangako ka ng walang kasiguraduhan. Pagmamatigas pa nito na mas lalong kinahaba ng kanyang uso. Come on, hindi ka naman lugi. Magbabayad ako kahit magkano. Plus, masisilayan mo rin ang kagandahan ko during the photoshoot kasi I'll be there. Still not interested. Hindi na siya nakatiis. Tumayo na siya at naglakad papunta sa harapan nito. Then she pressed her hand on the table and leaned in. Come on, just say yes. Isang araw lang naman yun. Hindi na ito sumagot at nanatili lang na nakatingin sa kanya ang bughaw na mata. Wala talaga itong balak na pumayag. Pasalampak siya na upo sa visitor's chair and started whining like a kid na hindi binilhan ng gustong laruan. You're no fun. Simple lang naman yun eh. Then you do it. Simple lang naman pala eh. Aww. Sinubsob niyang mukha niya sa table at nagkunwaring umiiyak. Minsan kasi umiepekto ang pagkukunwari niyang umiiyak kay Ryu at baka sakaling kay Hunter din. Hunter, however, simply raised his brow and bit his lips. Nang hindi man lang nag-react ang binata ay matapang na nag-angat ulisit siya ng tingin dito. Alam mo, napakasama mo. Isa kang martir. Inilagaan ko ng maayos sa mga anak natin. Pinasok ko lahat ng trabaho para matustusan ang mga pangangailangan nila. Habang ikaw, nagpapakasasa sa mga babae mo. Palagi kang walang oras sa amin ng mga anak mo. Pero wala kang narinig kahit ano sa akin dahil alam kong nagsasawa ka na sa akin. Tapos kaunting oras lang hinihingi sa'yo ng mga anak mo. Hindi mo pa maibigay? Anong klaseng ama ka? Hunter has an amused look on his face while staring at her. Sigurado si Cha na iniisip nitong nababaliw na siya. You're heartless. Asawa mo ako, Hunter. Cha, tears literally fell down from her eyes dahil nadala siya sa acting niya. Oras mo lang ang gusto ko. Bakit hindi mo pa yun maibigay sa akin? Dahil ba may iba ka na? Dahil ba hindi mo na ako mahal? Patuloy pa siya sa pag-acting. Mariing napapikit naman si Hunter and then he massaged the bridge of his nose. You're always so loud. Be quiet or else. Seryosong tiningnan niya nito habang umiiyak pa rin siya. I'll use my mouth to shut you up. Nag-init naman ang pisngi niya dahil sa sinabi ng binata. Ito naman, hindi na mabiro. Chat laughed. But how can you shut me up with your mouth? I'm curious. Napailing ito at hindi makapaniwala sa kanya. Anyway, gumana bang acting ko? Pumapahid ka na ba? Nope. Come on, you're such a heartless. Maktol pa ni Cha. Paano ko sasabihin sa pinsan kung hindi matutuloy ang ipinangako ko sa kanya? Di ko na problema yon. Kung iisip ito na ititigil niya ang pangungumbinsi dito dahil lang sa hindi gumagana sa kanyang acting skills, doon ito nagkakamali. May ilang araw pa siya para mapapayag ang pinata. Okay, just talk about love. She grinned. I'm busy, Chantal. Doon ka na muna sa couch. Do whatever you want, just don't bother me while I'm working. Pagkatapos ko dito, saka na tayo mag-usap. Hindi naman tinigilan ni Cha si Hunter hanggang sa pumayag ito sa pakiusap niya. Ngunit, mapagmatigas ang binata, ni ayaw man lang siya napagbigyan kahit nakikiusap na siya. You look fabulous. Your dress is so perfect. You're so beautiful, Miss Del Real.
You look perfect in that dress. Ngumiti at kumaway si Chantal sa mga photographers nang turn niya na maglakad sa red carpet. Wala siyang partner katulad ng ibang celebrities. Hindi naman sa walang nag-alok sa kanya para maging partner siya. Sadyang mas prefer niya lang talaga na mag-isa para sa event na to. She's wearing a Versace gown with a rainbow-colored crystal mesh and high shine to accentuate her attractive body shape. The dress wasn't too revealing, just enough to show off her hourglass figure. Also, her makeup wasn't too heavy. It just matched what she was wearing. Even though the flashes from the camera stung her eyes, Cha smiled sweetly as she exposed for the photographers. She's been to numerous award ceremonies like this, so she's not feeling anxious right now. Good evening, Miss Del Real. You're very amazing and gorgeous tonight. Comment ng isang media person. Ngumiti naman siya sa mga ito. Thank you, you're making me shy. The media personalities ask her a series of questions. Tulad na lang kung anong nararamdaman niya ngayon, kung kinakabahan ba siya o nag-e-expect na may award siyang makukuha ngayong gabi, at tapat niya namang sinagot iyon. To be honest, hindi na siya nag-e-expect na may maiuwi siyang award ngayong gabi. Nandito lang naman siya para dumalo at mag-enjoy, hindi para manalo. Miss Del Real, you look stunning! One of the most famous celebrities complimented her. Thank you, you too. You look beautiful, as usual. Cha smiled. Many well-known celebrities surrounded her. As she conversed with them, the camera kept flashing in their direction, and she was beaming pleasantly. Cha is also famous. She's one of the most renowned and highest-paid actresses in the Philippines. It's no surprise that a lot of people in the industry wanted to be friends with her. Paglipas ng ilang sandali ay nagsimula na rin ang award show. At si Chantal ay abala pa rin sa pakikipag-usap sa mga kakilala niyang celebrities. Pumapalakpak rin siya sa mga nananalo ng award at nagbibigay ng speech. Marami ang camera na nakatutok sa kanya. Pag hindi siya pumapalakpak, siguradong mababa siya ng buong mundo. Ganon naman sa industry nila. Kaya kahit sobrang sama na ng pakiramdam mo, you still have to smile. I heard you're friends with Hunter Elizalde? Sabi sa kanya ng katabi niya na hindi niya alam kung anong pangalan. Oo. But you know if he'll come tonight, right? She suddenly asked. I don't know. Nagtataka siya kung bakit iniisip nila na darating ngayon si Hunter. Ayon sa naging investigasyon niya tungkol sa binata, ay hindi mahilig dumalo si Hunter sa kahit anong occasion, kahit paano ang active pa ito sa show business. Hindi mo alam? But I heard he'd come. The main organizer of this event invited himself to come. Wala siyang narinig na balita na ganon at wala rin nabanggit sa kanya si Hunter nung nag-usap sila kagabi. Nabanggit niya naman sa binata na dadalo siya ngayong gabi na ito sa event na ito. Marahil ay fake news na naman ito. Really? That's good. That's all she said. Let us all welcome our special guests tonight, Hunter Elizalde and the award-winning actress Emerald Rodrigo. Napatingin si Cha nang marinig ang sinabi ng MC. Tumitig siya sa malaking monitor sa kanilang harapan, kung saan nakikita niya si Hunter at Emerald na naglalakad sa red carpet. Sunod-sunod ang pag-flash ng camera sa kanila kaya mas lalo siyang nakakamanghang tingnan. Emerald was smiling habang kinukunan ng picture ang dalawa. Naka-poker face lang naman si Hunter. Wow, they really look good together. Komento ng katabi niya sa mahinang boses. I heard they're also friends. Our secret couple perhaps. Hindi ako magre-reklamo pag naging sila. Tumango naman si Cha habang pumapalakpak. She's right. The two looked really good together. Kapag naging sila, siguradong mayayanig ang buong mundo. They look perfect. Habang nagpatuloy ang award show, nagkukunwari siya na abala sa pagsasalin-salin ng alak sa dalawang wine glass. Hindi kasi siya kinakausap ng katabi niya dahil abala na ito sa pakikipag-usap sa mga nasa kabilang table. Ayaw niya namang makisali sa usapang hindi naman talaga dapat siya kasali. At dahil sa sobrang kaabalahan niya sa kanyang ginagawa,
ay hindi niya malang namalayan na nakatapat na pala sa kanya ang camera at ang iba naman ay natatawa na sa ginagawa niya dahil kitang-kita ayan sa malalaking monitor. Kung hindi pa siya kinalabit ng katabi niya ay hindi niya ayon mapapansin. Napatakip ang bibig niya dahil sa labis na hiya. That was super embarrassing. Pero nang tumapat na sa iba ang camera, ang tissue naman ang pinagkaabalahan niya. Naiisip na kasi siya. And 2024's Best Actress of the Year? Chantal Del Real. Napatigil si Cha sa kanyang ginagawa nang magpalakpakan ng lahat. Gumaya rin tuloy siya sa kanila. Nang mapansin niyang nasa kanyang mata ng lahat ng tao at nakatapat na naman sa kanyang camera, nagtataka na tumingin-tingin siya sa paligid para hanapin kung sino ang nanalo. Meanwhile, a certain man was smiling at the adorable reaction. Hey! Kinalabit ulit siya ng kanyang katabi. Puno ng pagtataka naman at tinignan niya ito. It's you! Nagtataka siya. Me? She actually pointed at herself to make sure. Tumango naman ito. Oh, thank you. Nahihiyang ngumiti siya sabay tayo. She did not expect na may maiuwi siyang award ngayong gabi. Ngumingiti at mabait na yumuyuko siya sa mga nadaraanan niyang tao na nakangiti at pumapalakpak sa kanya. Siya knew na fake lang ang pinapakita ng iba. Kunwari, masaya sila sa pagkapanalo niya, pero ang totoo ay iniisip nila na unfair dahil siyang nanalo last year. Noong nasa stage na siya, nakipagkamay at beso muna siya sa nagbigay ng award bago niya iyon tinanggap. Cha expressed her gratitude to everyone she thought na dahilan para manalo ulit siya, especially her fans. She didn't miss a single one, from the producers, director, makeup artist, and his stylist, and all. Due to the time constraint, she also spoke quickly, almost rapping. Whoa! Again, thank you very much. Hinihingal na sabi niya at nagpalakpakan naman ang lahat. Hindi nakita ng babae sa stage ang ngiti sa labi ng binata mula sa kinauupuan nito habang nakatingin at nakikinig sa dalaga sa stage. Pero nakita niya yung ibang mga tao roon at syempre, issue na naman yon para sa mga issue nilang isip. Matapos ang award show ay may after party at ang lahat ay dumalo at nagsasaya na ngayon maliban na lang kay Hunter na nakaupo lang at umiinom. Nakatingin din siya sa direksyon ni Chantal na hindi man lamang bumabaling sa kinauupuan niya. Sobrang abala ito sa pakikipag-usap sa ibang celebrities doon. Ayaw ni Cha na malasing ulit at baka maulit na naman ang mangyari sa kanila ni Hunter ng gabing yon. Kaya hindi na siya uminom ng alak at nag-juice na lang. Bagaman may nagtataka sa kanya ay hindi na nila konesyon na yon. Throughout the whole event, marami siyang mga kinausap. Kahit sino lang, basta hindi siya mainip. May nakausap rin siyang isa pang sikat na aktor na hinihingi ang number niya. May binigay naman siyang number pero hindi number niya iyon, but her manager's. Rai's number, para silang dalawa ang maging magka-text. Malalim ng gabi noong nag-decide na siyang umuwi. Pinalibutan kagad sila ng mga taga-media and fortunately, she had bodyguards with her kaya hindi siya nahirapan dahil ang iba ay nagtutulakan na lang para may interview siya. Sinagot niya rin ang mga ibang tanong nila. Miss Rodrigo, here! Napalingon siya kay Emerald na naglalakad palapit sa kanila. Grabe, napakaganda talaga ni Emerald. Para itong isang diyosa. Hi, congratulations! Bati ni Emerald sa kanya nang tuloy ang makalapit sa harapan niya. Nanlalaki naman ang mga mata niya habang nakatingin kay Emerald. Cha didn't expect her to greet her. Award-winning actress Emerald just congratulated her. Thank you. Emerald sweetly smiled at her and then she pulled her into a hug, causing her eyes to widen even more. Gusto niyang maiyak while hugging her back. Char lang ang selos na nararamdaman niya kanina dahil magkasama sila ni Hunter. Hey, why are you crying? Nag-aalala naman na tanong ni Emerald when they pulled away. Kasi, I'm just happy. She smiled again pero patuloy sa pag-agos ang luha niya. Wala siyang pakialam kung masira man ang makeup niya dahil total ay uuwi na rin naman na siya.
Si Emerald naman ay panay patahan lang sa kanya. Masaya talaga siya kasi binati at niyakap pa siya ng idol niya. Naglalakad sila ngayon papunta sa parking lot kasama niyang bodyguards niya at ang personal assistant niya na kanina pa siya pinapatahan dahil umiiyak pa rin siya. Here, sabay abot ng tissue sa kanya ng PA niya. Tinanggap niya iyon at suminga doon at saka nanghingi pa ng panibago. Napapailing-iling naman ng ito sa kanya. Nitong lumipas na araw ay pansin na Chantal na nagiging mas emosyonal siya. Ewan niya ba pero hindi naman siya ganito noon. Nang malapit na sila sa van, napahinto siya sa paglalakad nang makitang nakahilig doon si Hunter. Nasa magkabilang bulsa ang kamay. Kung kanina ay naiiyak siya dahil sa tuwa kasi binati siya ng idol niya, ngayon naman ay naiiyak siya sa tuwa na makitang binata na nakalukot ang noo while looking at her. Medyo naiiyak pa rin na lumapit siya sa harapan nito. Why are you here? Hindi ito sumagot. Umayos lang ito ng tayo at tiningnan ng mga kasamahan niya. She didn't ask again at hinarap ulit ang kanyang mga kasama. Pwede niyo na akong iwan. Tumango lang sila at hindi na nagtanong. Nang makaalis sila, hinarap niya ulit si Hunter. Sumama ka sa akin. I'll drive you home. Sabi sa kanya ni Hunter bago naglakad palapit sa Mercedes Maybach Exelero nito na nakapark malapit sa kanilang van. Hindi niya alam kung anong naiisip ngayon ni Hunter para mag-offer na ito na lang ang maghatid sa kanya pero sinundan niya pa rin ito. Sumisinghot pa rin siya kahit pa nasa loob na sila ng sasakyan. Ang saya niya. Una ay hindi niya inaasahan na mananalo siya ng award. Pangalawa ay binati siya ni Emerald. At ngayon naman ay ihahatid siya ni Hunter? Anong day ba ngayon? Mamarkahan niya nga sa kalendaryo mamaya pagka-uwi niya ng my most lucky day and year. Bakit umiiyak ka pa rin? Tanong ni Hunter sa kanya habang ang mga mata nito ay nasa daan. Tiningnan niya naman ang binata. Kahit medyo madilim ang ilaw, kitang-kita niya pa rin ang kagwapuhan nito. Ang swerte niya naman at ang gwapo na maghahatid sa kanya. I'm just happy. Suminghot ulit siya. Do you have tissues? No. Sagot nito bago may kinuha mula sa bulsa ng coat nito at saka inabot sa kanya. Here, use this instead. Tinanggap niya kaagad iyon tsaka inamoy. Ang bango. Parang nakakahiyang gamitin pero alangan naman hayaan niya na lang na tumulong sipon niya. Mas nakakahiya naman yon. Kaya kahit labag man sa loob, ginamit niya iyon pangpuna sa kanyang luha at saka siningahan iyon. Naramdaman niyang tumingin sa kanyang binata, siguro ay napalakas ang pagsinga niya. Nahiyang nag-angat siya ng mukha dito. Sorry, lalaban ko na lang. That's okay. Stop crying. Inabot ng kamay nito ang namamaga niyang mga mata. Your eyes are already swollen. At agad din itong nilayo ang kamay niya sa kanya na para bang napaso ito. Nagtatakang suminga ulit siya sa panyo nito. Nang matapos nilagay niya iyon sa loob ng pouch niya para malaban iyon pagka-uwi niya mamaya. Kinulit niya na din ang binata na noon ay nananahimik. You have to watch my new horror movie. Showing na yun sa susunod na araw. Wika niya. Simpleng tumangulang si Hunter. Anong movie ko nang napanood mo na? I want to know. Baka low-key fan kita. Hindi naman kumibo ang binata na ikinahaba naman ang nguso niya. Wala pa? Grabe naman yun, hindi mo pa napapanood ang best acting ko? Medyo na-offend ako Slight lang, pero pwede ka naman bumawi. Kailangan mo mapanood ang mga movie ko bago ka mamatay. I'll ask my father to play one of your movies during my funeral then. He answered in a sarcastic voice. Oh, I like that idea. It's so sweet. Kailan ka ba mamamatay? Binalingan siya nito at hindi makapaniwala. You want me to die? Di pa naman, nagtatanong lang. Ngumiti siya dito. I like the idea that you're going to ask your father to play one of my movies in your funeral. I think it's sweet. I didn't know that you were a romantic type of person. It's making me want to marry you. Do you want to marry me? Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa madilim ang ilaw sa loob ng sasakyan.
Are you proposing to me right now? Hindi, nagtatanong pa lang kung gusto mo ba akong pakasalan. At saka, hindi ba dapat ang lalaki nagpo-propose? If I'm going to propose right now, will you say yes? I would say, give me a year to think about it. Si Cha na lang nag-iba ng topic dahil bigla-bigla na lang silang napupunta sa pagpapakasal. Nakwento niya dito ang mga nangyari kanina sa event kahit pabatid niya na saksi naman ito. Kilala mo si Jihon, diba? A famous actor and a model from Korea. Kilala mo yon, sabi niya ay nagkausap na daw kayo noon. You might not believe me, pero hiningi niya ang number ko kanina. I'm so kilig. Naramdaman niya naman na tumingin sa kanya ang binata. At binigay mo naman sa kanya. Hindi ito masaya na may sikat at gwapong aktor ang humihingi sa number niya. Oh, tugon niya. Pero syempre ang number ng manager kong binigay ko. Good. Nagulat talaga ako nung makita kita sa event kanina. Akala ko kasi hindi ka nag-a-attend sa mga ganoon. I don't. Eh bakit nag-attend ka kanina? I want to try something new. I was bored. Napatango siya. Oh, I see. Anyway, have you thought about what I told you the other day? Tatanggapin mo na ba? No? Why? She grumbled. I'm busy. Busy pero naka-attend ka kanina. Dahil hindi ako busy kanina. Whatever, kukulitin pa rin kita hanggang sa pumayag ka. My cousin will definitely gonna love me more when that happens. Suit yourself. But I suit you? Buong biyahe nila ay patungo sa kanilang bahay ay panay lang daldal niya sa binata kaya hindi niya na namalayang nasa tapat na pala sila ng bahay nila. Kung hindi pa siya tumingin sa labas ng bintana, hindi niya mapapansin. Niyaya siya ni Hunter na pumasok muna sa loob para makilala ito ng mga magulang niya pero tumanggi ito at sinabing may pupuntahan pa kaya hinayaan niya na lang. Nagulat siya nang makita niya ang kanyang mga magulang na nakasandal sa hamba ng pintuan. Sino nagatid sa'yo? Tanong ng ama niya. Hi Mom, hi Dad. Hindi niya pinansin ang tanong nito bago siya lumapit sa kanila at hinalikan ng kanilang pisngi. Your best actress daughter is so tired. Let's talk tomorrow. Good night. I love you both. Mabuti na lang at hinayaan na siya ng mga ito at hindi na nagulit pa kung sino yung naghatid sa kanya. Ngayon nga ay sinamahan siya ni Hunter na mag-lunch. Nagda-diet sa Cha ngayon kaya ayaw niya na kumain ng kahit ano. Sapat na sa kanya na makita na kumakain si Hunter at pakiramdam niya ay busog na rin siya. Kumain ka na. Sabi ni Hunter sa kanya at nilapit din ang pagkain sa harapan niya. But, my diet. Hindi ka pa kumakain, hindi ba? Pinutol nito ang sasabihin niya at tumango siya. Then eat. Magsasalita pa sana siya pero mukhang wala na ito sa mood kaya nananahimik na lamang siya at nag-umpisa na din kumain. Panay nakaw pa siya ng tingin sa binata habang kumakain sila. Minsan ay nahuhuli niya rin itong nagnanakaw ng tingin sa kanya. Kinikilig tuloy siya at ang bilis rin ng tibok ng kanyang puso. Nang matapos silang kumain, iniabot niya sa binata ang daladala niyang paper bag. What's that? Ang panyo mo. Kung mag-alala, nilaban ko yan ng maayos. Kinusot ko ng ilang minuto at nilagyan ko din ng downy. Okay. Tinanggap nito ang paper bag. Kinuha ang panyo at inamoy. It smells just like you. Kaya nag-init ang pisngi niya ng dahil doon. Tinitigan siya ng binata na para bang naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Muli naman siyang tumikim. Actually, that's not just the reason why I wanted to see you. I want to know your answer. Ano, pumapayag ka na ba? I just wanted to make my cousin the happiest debutant. At saka, pre-debut lang naman ang kukuhanan mo. For during and after pictorial, we will hire another photographer from your company. I'll think about it. What? You've been thinking about it na for a few days. Hindi ka pa rin ba nakakapag-decide? She complained. Kinagat nito ang ibabang labi.
Okay. Her forehead was wrinkled. Anong okay? Pumapayag ka na ba? Yeah. Chaz's eyes widened. Napatayo siya bigla at napasuntok sa hangin sabay sigaw ng, Yes! Lumapit siya sa binata at niyakap ang ulo nito dahil sa tuwa. Yes! Yes! I love you! You're the best! Kung kaya ay sobrang masaya siya sa pagpayag nito at sobrang excited din na agad niyang sinabi kay Sana ang magandang balita. Sigurado ka ba talagang darating si Hunter? Kanina po ulit-ulit na tanong sa kanya ng kanyang ate Celine, pinsan niya. Gustong umirap na siya pero ayaw niya namang mas lalong madagdagan ng galit sa kanya ng mga pinsan niya. Yes ate, nagsabi siyang maliliit lang siya ng dating. Andito sila ngayon sa isang private na isla na pag-aari ng pamilya ni Sana kung saan gaganapin ang pre-debut photoshoot ni Sana. Nako, baka nagsisingaling ka lang siya. We know you. You love fake news. Maya-maya pa ay sabat ng pinsan niyang si Nicole. Cha sighed. Hunter's personal assistant is already here. He's just late because he has work to finish. Paliwanag niya. Please excuse me. Iniwanag niya ng mga ito. Paulit-ulit siyang tumitingin sa suot niyang relo. 2 hours late na si Hunter pero ang assistant nito ay kanina pa dito. She sighed heavily. She's hoping na hindi magbabago ang isip ng binata. Nangako pa din naman siya sa kanyang mga magulang na ipapakilala niya ang mga ito kay Hunter. Saka, ano na lang ang sasabihin kay Sana kung hindi dumating ang binata? Napakasaya pa naman ni Sana. Ayaw niya na maging malungkot ito. Okay lang yan, ate. Ngumiti na matamis sa kanya si Sana. Huwag mo na lang silang pansinin. Tukoy sa mga pinsan nila. Paglipas ng ilang sandali, ay nagtaka sila nang marinig ang malakas na boses ng mga pinsan niya. Nagtataka na tinignan si Cha sa tinitilian ng mga ito at nakita niya si Hunter na naglalakad palapit. Ngumisi na tumakbo siya palapit dito. You came! Masayang usal niya nang nasa harapan na siya nito. Hunter smiled softly. Yeah, sorry I'm late. It's okay as long as nandito ka na. Akala ko hindi mo na kami sisiputin. I promise I'd be here. Yes, thank you talaga. Tumingin siya sa gawin ng magulang niya at mga pinsan na parehong nakatanaw sa kanila bago niya muling binalingan si Hunter na nakatingin rin sa gawin ng mga ito. Halika, ipapakilala muna kita sa kanila. Nilagay ni Hunter ang kamay sa likod niya at sabay sila na naglakad palapit sa mga magulang niya. Mom, Dad, this is Hunter Elizalde. Pakilala niya sa binata sa kanyang mga magulang. Tinanggal naman ni Hunter ang suot na sunglass, ngumiti at saka yumuko. Nice to meet you, ma'am and sir. Nagtataka na tumingin sa kanyang binata nang hindi man lang gumagalaw ang kanyang magulang at nanatili lang nakatunganga kay Hunter. Gusto man ni Cha na matawa sa reaksyon ng mga ito. Mom, Dad, mahinang pukaw ni Cha sa magulang. Napakurap-kurap naman ang kanyang mga magulang na para bang nahihiya. You're Hunter? Her father asked, habang diretsyong nakatingin kay Hunter. Yes, sir. Ngumiti ang kanyang ama. No need to be formal, iho. Just call me Tito. I'm Emmanuel Del Real, Chantal's father. I'm Leticia, Chantal's mom. Just call me Tita. Pakilalan man ang kanyang ina. You look more handsome in person. Wow. Mabait naman ang umiti sa kanila si Hunter. Nice to finally meet you, Tita and Tito. I heard a lot about you. I hope you heard good things about us. Her father jokes. Nagpakilala rin kay Hunter ang mga pinsan niya at si Sana ay sobrang masaya at kinikilig na makita si Hunter. Hindi na nga nagsayang pa ng oras si Hunter dahil sa late ng araw ito na dumating at sinimula na ang dapat na gawin. Panay naman ang panunudyo sa kanya ng kanyang mga magulang at ng mga magulang ni Sana dahil sa sobrang loyal daw sa kanya ni Hunter dahil hindi man lang nito binigyan ng pansin ng mga pinsan niya na panay rin ang papansin. Tired? Tanong niya kay Hunter habang naglalakad sila patungo sa mansyon. No? Sagot nito bago nilagay ang kamay sa likod niya. My family likes you a lot.
Ania, I can't believe you just stole my cousin's heart. No worries. You can only have mine. You're improving ha. Alam mo na rin kung paano bumanat. At pagpasok nila sa loob ng mansyon ay sinalubong sila ng mga magulang ni Sana na paulit-ulit na nagpapasalamat kay Hunter dahil naging sobrang masaya raw ang anak nila. At mula nga na makapasok sila sa mansyon ay hindi niya na nakausap si Hunter dahil lagi itong nilalayo sa kanya ng pamilya niya para masolo. Ate, kayo ba ni Kuya Hunter? Inosenteng tanong sa kanya ni Sana na nasa tabi niya naman at umiinom ng juice. No? Bakit mo naman natanong yan? I just noticed. Kuya Hunter is so attentive when it comes to you. He always pats you in your head whenever he got a chance. Compliments and praised you in every way. Held you on your waist and talked to you in a soft-toned voice. Sana explained every detail that she noticed. And I'm sure I wasn't the only one who noticed it, ate. Kanina pa masama ang tingin sa'yo nila ate Celino. Cha sighed heavily. Actually, kanina niya pa napapansin ang masamang tingin sa kanya ni Celine at ng iba niya pang pinsan. Pilit na hindi niya lang pinapansin niyon. Tinusok-tusok ni Sana ang kanyang tagiliran at dahil malakas ang kiliti niya doon, napahalakak siya. Aminin mo na ate, wala akong ibang pagsasabihan, promise. You're no longer no boyfriend since birth, ano? Asar nito. Akala ko ba crush na crush mo siya? Tumatawang tugon niya. Oo nga ate, pero mas bagay naman kayo. Mapang-asar pa talaga itong kumendat sa kanya. Tinawanan niya lang ang sinabi nito. Tumingala siya nang maramdaman niya na may tumayo sa likuran niya. Si Hunter iyon na nakatingin sa kanya. Tired? Tanong niya, tumango naman si Hunter. You want to have a sip? Inabot niya sa bibig nito ang baso ng wine na hawak niya. Sumimsim naman doon ang binata. Tastes good? Yeah. Sagot nito bago nag-bend down at pinatakan ng halik ang noon niya kaya sobrang nagulat siya. Hanggang sa makaalis si Hunter dahil tinawag ulit ito ng pamilya niya, ay hindi siya makagalaw dahil sa labis na gulat. Now, sasabihin mo pa rin ba sa akin na hindi kayo ni Kuya Hunter, ate? Nangaasar na tanong sa kanya ni Sana. Nagawa ni Cha na mapilit ang binata na dumalo rin sa debut ni Sana. At higit sa naging masaya ang debutant sa pagdalo ni Hunter. Mag-isang buwan na mula nang may nangyari sa kanilang dalawa at pansin ni Cha na mas lalo pa silang naging malapit ni Hunter. Nakilala niya na rin ang mga magulang nito na sobrang mabait din sa kanya. Lahat sila ay sobrang babait. Nalaman niya na rin ang totoo tungkol sa nangyari sa tunay na ina ni Hunter at ng ama nito at naisip niya na baka yun ang naging dahilan kung bakit naging bitter si Hunter sa love. Nitong mga nagdaang araw ay napapansin naman ng mga magulang ni Cha na nagpapalakas siyang kumain. Naging emosyonal din siya at madalas na magduwal, lalo na kung may hindi siya gusto na pagkain o amoy. At habang lumilipas ang araw ay mas lalo pa yung lumalala. Pakiramdam ni Cha ay nangihina ng katawan niya. Gusto niyang kumain pero sinusuka niya naman kaagad ang mga kinakain niya, lalo pa pag may sibuyas o bawang iyon. Manggang hilaw na may gatas lang ang tinatanggap ng sikmura niya. Nag-aalala ng mga magulang niya sa kanya. Kaya nga noong sinabi ng mga ito na sasamahan siya nito magpa-check up ay pumayag kaagad siya. Natatakot siya na baka meron na siyang malubhang sakit. Kaya para makasigurado siya ay nagpasama siya sa kanyang mga magulang na magpa-check up. Ngayon ay nasa loob siya ng office ng babaeng doktor na siyang tumingin naman sa kanya. Kinakabahan si Cha sa resulta ng check up niya. Sigurado siyang ganon rin ang kanyang mga magulang na nakatayo pa sa kanyang likuran. Magkahawak ang kamay. Kamusta, Doc? May sakit po ba ako? May cancer po ba ako? Mamamatay na po ba ako? Natatakot na tanong ni Cha sa babaeng doktor. Don't worry, Miss Del Real. Hindi ganong kalala ang kondisyon mo. You're almost 5 weeks pregnant, Miss Del Real. At normal lang sa isang buntis na makaranas ng mga morning sickness. Congratulations. Napakurap-kurap si Cha. Hindi pa nagsisink in sa kanya ang sinabi ng doktora. She's what? I'm what? Hindi makapaniwala na sabi niya.
I'm pregnant? Tanong niya dito to make sure na hindi ba siya na mali ng rinig. Yes, you're almost 5 weeks pregnant. Nataop niya pa ang kanyang bibig. Magiging mommy na ako? Hindi kayo nagkakamali lang kayo, doktora? I'm very sure. You're 4 weeks pregnant. Congratulations. Wow. Bumaba ang kamay niya papunta sa kanyang tiyan. I'm gonna be a mom? Sa totoo lang, hindi niya alam kung ano magiging reaksyon niya. Pero alam niyang masaya siya sa kanyang nalaman. Ang magulang niya naman ay mukhang hindi pa rin makapaniwala sa mga narinig dahil hanggang sa makauwi sila sa bahay walang sinabi ang mga ito. Natakot tuloy siya na baka nagalit ito sa kanya. I can't believe I'm gonna be a lolo. Hindi pa rin makapaniwala na sabit ng kanyang ama na makapasok sila sa loob ng kanilang bahay. Siya bit her lips. Ang kanyang kamay naman ay nasa kanyang tiyan. I still feel like I'm just dreaming. Dagdag pa ng kanyang ama, na para bang gustong kurutin ang sarili. Tumigil naman sila sa paglalakad at nasa sala na sila. Hinarap siya ng kanyang mga magulang. Magsabi ka nga sa amin, siya. Sinong ama nang pinagbubuntis mo? Pinakalma naman ito ng kanyang ama. Lumakas ang pagkakagagat sa kanya ng kanyang pang-ibabang labi. Hindi niya alam kung sasabihin niya ba sa kanila ang totoo. It's Hunter, right? Tanong ulit ng kanyang ina. Cha slowly nodded. Feeling more nervous dahil galit ang kanyang ina. Sasabihin mo ba sa kanya ang totoo? Tanong nito sa medyo kalmado ng tinig. Yes, Mom. Pananagutan niya ba kayo? Hindi niya alam kung anong isasagot niya sa tanong na yon. Kung walang balak ang batang yon na panagutan kayo mag-ina niya, it's okay. Bubuhayin natin yung anak mo. Ibibigay natin sa kanya lahat ng mga pangangailangan niya. Mamahalin natin siya ng buong buo. Sabi naman ng kanyang ama. Don't worry, anak. Hindi ka namin pababayaan ng mama mo. Hindi niya pa alam sa ngayon kung paano niya ipagtatapat kay Hunter ang totoo tungkol sa pagbubuntis niya at aaminin niya na natatakot siya sa kung ano man ang magiging reaksyon ng binata. Natatakot siya sa kung anong mangyayari. Nasa ibang bansa ngayon si Hunter para sa trabaho at heto siya nag-iisip kung paano niya ipagtatapat ang lahat. At sa sobrang stress niya dahil sa kakaisip sa kung ano ang mga mangyayari ay hindi na siya nakakakain at tulog. Nang may matanggap si Hunter na tawag mula kay Ryu na manager ni Cha na nagsasabi na dinala si Cha sa ospital dahil nahimatay ito sa oras ng trabaho, hindi niya na tinapos ang kanyang trabaho. Iniwan niya lahat ng yon para pumunta sa ospital kung saan dinala ang dalaga. Kulang na nga lang ay paliparin ni Hunter ang sasakyan dahil sa labis na pagmamadali at pag-aalala. Where's Cha? Tanong niya kay Ryu na nakatayo sa pinto. Nasa loob, natutulog pa. Tugon nito. Pumasok ka. Sinabayan siya ni Ryu papasok sa loob ng silid ni Cha. Nakita niya ang dalaga na mahimbing na natutulog. Cha's parents were sitting on the long black couch who immediately stood up when they saw him. Hunter. Pagtawag sa kanya ng ama ng dalaga at nilapitan siya. Kamusta po si Cha? Nag-aalala namang tanong niya. The doctor said she's okay now. Sagot naman ng ina ni Cha. Napatango naman si Hunter. Puno pa rin ang pag-aalala sa kanyang mukha. Nagkatinginan naman ang mga magulang ni Cha at si Ryu. They know how worried Hunter is. It was palpable on his face, kaya hindi na sila nagtanong sa binata. Naupo siya sa upuan sa tabi ng kama ni Cha at natutulog na hinawakan niya ang kamay nito. Maayos ng lagay niya, iho. Sambit ng ina naman ni Cha. Don't worry. Habang iniintay nila na magising si Cha, kinausap siya ng mga magulang ng dalaga sa labas ng silid at sinabi ng mga ito sa kanya ang dahilan kung bakit nawalan ng malay at kapansin-pansin ang biglaang pagpayat ng dalaga. She's pregnant? What they said had barely sunk into him. He thought that he just misheard it. Yes, Cha is pregnant with your child. Ang ama ni Hunter. Really?
Sa totoo lang, ini-expect na magulang ni Cha magagalit si Hunter na malaman na buntis si Cha at ito ang ama. Pero hindi nila inaasahan ang reaksyon ng binata. Napasuntok ito sa hangin sabay malakas na sumigaw. Yes! As if he just won the lottery. Yes! I'm going to be a father. I'm going to be a dad. Sa sobrang saya niya, iniyakap niya mga magulang ni Cha na nagulat pa ngunit masaya rin para sa kanila. Sinabi rin ng mga ito sa kanyang pinakadahilan kung bakit nanghihina si Cha. At iyon ay ang dahil sa sobrang stress dahil sobrang nag-aalala raw si Cha sa kung paano nito sasabihin sa kanyang totoo at kung matatanggap niya ba ang kanilang magiging anak. Pagkatapos silang mag-usap, muli silang pumasok sa loob ng silid. Naupo ulit siya sa tabi ng kama at hinawakan ng kamay ng dalaga habang hinihintay naman na magising ito. Hunter is having mixed feelings right now. He felt happy because he was going to be a father, but he's also feeling guilty because he didn't take good care of Cha and their future kid. If only he had known right away, Cha wouldn't have been stressed kakaisip kung ano magiging reaksyon niya kapag pinagtapat na ito sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis na to. Paglipas ng halos kalahating oras ay gumising na rin si Cha. How are you feeling, Miss Del Real? Tanong ng doktor. Maayos naman po. You are so stressed that you passed out. I suggest you avoid stress because your pregnancy is difficult. Bumaling kay Hunter ang doktor. Are you the father of the baby? Yes. Kailangan niyo pong iparamdam sa mag-ina mo na nasa tabi lang nila kayo palagi. Kapag po kasi pakiramdam ni mommy ay nag-iisa lang siya sa pinagdadaanan niya, especially masela ng pagbubuntis niya unlike other pregnant women, it will cause her stress. Pregnant women needs their partner's presence and support. You need to understand her and be patient with her. Sa ospital ay hindi siya kinausap ni Cha at ginawa nito ang lahat para lang iwasan siya at lagi rin itong natutulog. Naiintindihan niya naman kung bakit. Marahil ay hanggang ngayon natatakot pa rin ito. Nung makalabas na ng ospital si Cha, sa bahay niya ito dinala. Nagpaalam siya sa mga magulang ng dalaga para makausap niya ito. Pumayag naman ang mga ito. Pero kahit nasa bahay na sila, nanatiling tahimik si Cha at walang kibo. Chantal. Lumuhod siya sa harapan nito at mababang boses siya ay nagtanong, What's wrong? Hindi naman sumagot si Cha. Nag-aalala na siya sa pagiging tahimik nito. Bumaba ang tingin niya sa kamay ng dalaga na nasa tiyan nito, like she was protecting her baby. He held it and caressed the back of her hand, which was still on her stomach. Nung malaman niya na magiging ama na siya, hindi niya alam kung ano bang dapat niyang maramdaman. Ngunit ang gulat at pagkalito na kanyang nadama ay agad din namang napalitan ng ahabot langit na tuwa dahil magiging ama na siya. Malapit na siyang maging ama. Sobrang saya ng pakiramdam niya. Hunter? Tumingin siya sa mukha nito nang malambing siya nitong tinawag. Puno ng emosyon ang mga mata nito. What is it, my Chantal? Galit ka ba sa akin? Why would I be? Dahil buntis ako at hindi ko agad sinabi sa'yo. Ngumiti si Hunter. Inabot niya ang mukha nito at masuyo niya iyon na hinaplos. I'm not angry. I'm just surprised. But I'm happy. Tumulo ang mga luha nito. Really? Tumango siya habang hinahaplos niya pa rin ang mukha nito. Yes. Masaya ako. Sobrang masaya ako. Sa totoo lang ay pinipigilan lang ni Hunter na huwag siyang maiyak sa tuwa because he doesn't want to lose his cool. Magiging ama na ako. Bumaba ang tingin sa tiyan nito. Hindi na ako makapaghintay na makita at mahawakan ang anak natin. Nang mga sandaling yon ay gusto ni Hunter na sumigaw ng sobrang lakas dahil sa labis na tuwa. Sino ba naman kasi ang hindi magiging masaya sa malalaman na magiging isang ama ka na, hindi ba? Hunter is beyond the moon right now. Noon, wala na sa plano ni Hunter na magkaroon ng sariling anak dahil akala niya ay hindi siya magiging isang mabuting ama. But they're right. It feels so good when you know you're about to become a father.
Hindi na makapaghintay si Hunter na masilayan ang kanilang magiging anak. Gusto niya na makita ito. Gusto niya nang mabuhat ang magiging anak nilang dalawa. Hinaplos niya ang tingin ng dalaga. Naluluhang kanyang mga mata. Nang marinig niyang pagikbinit siya ay muli siyang tumingala sa mukha nito. Nag-aalala siya dahil umiiyak ito. May problema ba? Tanong niya dito. Salamat dahil natanggap mo ang anak natin. Umiling siya. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Kinulong niya sa mainit niyang palad ang mukha nito. Salamat at dumating ka sa buhay ko, Chantal. Ikaw ang pinakamaganda na nangyari sa buong buhay ko. Thank you for making me the happiest man alive. Thank you for being pregnant with our child. Kaya mas lalo pang umiyak si Cha sa sinabi niya at agad niya rin naman ito na inalo. Yumuko si Cha at niyakap siya ng sobrang higpit. Ngumiti naman si Hunter at saka hinaplos ang likod nito. Gusto mo ba akong pakasalan, Cha? Payag ka ba na magpakasal sa akin? Nung nasa Singapore siya ay napagtanto niya na kung ano nga bang tunay na nadarama niya para kay Chantal. Nagising siya sa katotohanan dahil sa sinabi sa kanya ng ama niya na kung hindi niya pa alamin kung ano nga bang tunay niyang nararamdaman at patuloy niyang paniniwalaan ang sarili niya na sumpa ang pag-ibig ay maaari na mawala sa kanya si Chantal. Maaari siya nitong iwan. At sa mga katagang yon ay napagtanto niya ang lahat. Nasabi niya sa sarili niya na ayaw niya na nga mawala si Cha sa buhay niya. At kung patuloy niya lang itong ipagtatabuyan dahil sa takot siya na magmahal, ay maaaring mawala sa kanya si Chantal. Noong nasa Singapore pa siya, ay plinano niya na agad na mag-propose kay Cha dahil ayaw niya nang patagalin pa ang lahat. Gusto niya na ikasal na agad sila. Naghahanap lang siya ng tamang pagkakataon para alokin ito ng kasal at tila ngayon na nga ang tamang panahon na hinihintay niya. Anong ibig mong sabihin? Gulat na tanong sa kanya ng dalaga. I want us to be a family. Gusto ko na maging parte ako ng buhay mo. Nais kitang pakasalan. Pagtapat naman nito. Nagbibiro ka lang ngayon, di ba? Seryoso ako, Chantal. I want you to be my wife. Sagot niya habang diretso na nakatingin sa mga mata nito. Kitang-kita niya sa mga mata nito na gulong-gulo ito sa mga nangyayari at mas lalo siyang kinakabahan. Maya-maya pa ay umiling ulit si Cha. Kung ginagawa mo lang to dahil nabuntis mo ko at nais mo kaming panagutan na dalawa, hindi mo naman kailangan na umabot sa ganito, Hunter. Hindi natin kailangan na ikasal dahil magiging tatay ka na sa anak natin. Kahit wala naman tayong relasyon. Hinawakan niya ang dalawang kamay nito. Hindi ko hinihiling sa'yo na pakasalan mo ako dahil sa magkakaanak na tayo. Oo, gusto ko magkaroon ng anak na isang masaya at kompletong pamilya. At alam ko rin na mangyayari lang yon kung ikakasal tayo. Pero hindi lang yon ang dahilan ko. Kahit hindi mo pa dinadala ang anak ko, ay gusto pa rin kitang pakasalan, Chantal. Gusto pa rin kita na maging asawa at maging parte ng buhay ko. Pero bakit? Sobrang bilis ang tibok ng puso nilang dalawa at ang puso ni Cha ay mas lalo pang bumilis dahil sa sinabi ni Hunter. Dahil iniibig kita. Dahil mahal kita. Mahal mo ko? Tumungo siya. Mahal na mahal kita, Chantal. At ikaw lang ang tanging babaeng inibig ko. At finally, nasabi niya na rin ang mga katagang yon. Hunter has been dying to say those words. When he realized his feelings for Cha, wala na siyang ibang ginusto pa kung hindi ang makasama ang dalaga habang buhay. When did you start loving me? Hindi ko maalala kung kailan at paano. Pero 3 years ago, noong una tayo nagkita sa fan meeting event mo noon, alam ko na nakuha mo na agad ang puso ko. Natandaan niya pa kung anong nangyari 3 taon ang lumipas. Nang makita niyang malaanghel itong mukha at marinig ang boses, napalambot nito ang nagyayelo niyang puso. Ayaw kumalma ng puso ko, lalo na nung umiti ka sa akin.
Pero ang akala ko noon ay simpleng paghanga lamang ang lahat ng yan. Napakaganda mo, para kang isang diwata. Lalo na kapag nakangiti ka. Kaya naisip ko na normal lang nakaramdam ako ng ganon. Dahil kahit sino naman ay mabibigani sa'yo. Ni hindi nga pumasok sa isipan ko na lalalim pa lang nararamdaman ko sa'yo noon. You are so perfect that I couldn't help but capture your angelic smile using my personal camera. Nakikinig naman si Cha ng mabuti sa sinasabi ni Hunter. Sobrang excited siya na marinig kung kailan nagsimulang umibig sa kanya si Hunter. Habang gusto naman ni Hunter na matawa sa sarili, habang inaalala kung gaano siyang kaduwag noon. Wala siyang lakas ng loob para kausapin si Cha noon. Kahit na lagi naman siyang kasama ni Summer na sobrang fan ni Chantal sa mga event na dinaluhan nito. Alam niyang ideya iyon ni Summer kaya lagi itong dumadalo sa mga event na meron si Cha na kasama siya para makausap niya si Cha, but he was a coward. Hindi ko inaasahan na makita kita sa party na yon, kung saan nangyari ang lahat at nabuo ang sanggol sa sinapupunan mo ngayon. Nung makita kita, ay pinili ko na manatili sa party na yon. Kahit nung una ay uwing-uwi na ako. Marahil ay doon ko rin naramdaman ng unang pagsiselos dahil may lumapit sa yung lalaki noon at sobrang malapit kayong dalawa. Nagtataka naman ako noon sa sarili ko kung bakit ganun na lamang ang aking nadama kaya pinili ko na magpakalasing para maalis sa isip ko ang mga katanungan kong yon. Hanggang sa may mangyari na nga sa atin, dala ng sobra nating kalasingan. At pagkaman lasing ako noon, ay tandang-tanda ko rin ang lahat ng nangyari. Pinili ko noon na umakto na wala akong natandaan dahil ayoko na maging uncomfortable ka sa oras na magtrabaho tayo dahil sa nangyari sa atin. Bakit sinusungitan mo ako noon? Dahil nung nakita kita sa malapitan, ulit, habang kinakausap mo ko, kaya naman ay ngumingiti ka sa akin, lagi mong pinapabilis ang tibok ng puso ko. I don't want to act stupid when you're near. That's why I ignored you. You are so annoying kaya. But of course, I enjoyed your presence. Paliwanag niya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung kailan nagsimulang lumalim ang nararamdaman ko sa'yo. Basta isang araw, pagising ko, ikaw nang nais kong makita sa pagdilat ng mga mata ko. One day, hindi lang basta laman ang isipan ko, kung hindi laman ka na rin pati ng puso ko. Maybe my father's words helped me realize how I really feel towards you. Gusto ni Hunter na matawa sa kanyang sarili dahil sa mga sinasabi niya. Oo nga, totoo ang lahat ng yun pero nahihiya pa rin siya kaya naman pulang-pulang buong mukha kasama ang tenga niya ngayon. Cha laughed at him, even though her eyes were full of tears. Pero, diba, ang sabi mo galit ka sa love? I used to hate love. In fact, I've already cursed love. I used to believe that love was a curse na kapag nagmahal ka, masasaktan ka. Nung iniwan kami ng tunay na ina ko para sumama sa ibang lalaki at magpakaina sa mga anak na hindi naman kanya, sumumpa ako sa sarili ko na kahit kailan ay hindi ako iibig. Na kahit kailan ay hindi ako magmamahal tulad ng pagmamahal ng aking ama sa aking ina. Pag-amin niya. I hated love because I thought it would only cause me pain. I witnessed how my dad suffered when mom left us. And I don't want to fall in love because I don't want to feel what dad felt before. Ayoko masaktan. But when you suddenly came into my life, you changed everything, Chantal. You made me feel something. You made me want to fall in love for the very first time. You made me want to let go of my beliefs about love. Nang dahil sa'yo, I want to fall in love. At gusto ko na rin sumugal sa love. He kissed the back of her palm. I don't believe in love. Until I met you. Umiyak palalo si Cha dahil sa labis na tuwa. I can't believe this. I can't believe that all this time we felt the same. I am in love with you too, Hunter. I thought it was just one-sided.
When I realized how I felt for you, I told myself that I would never confess to you because I don't want you to reject me. I don't want you to avoid me. But now, hearing you say those words that I've been dying to hear, I feel like I'm just dreaming. Humikbi siya habang yakap-yakap si Hunter. I love you so much. Will you marry me and be my wife, Cha? Ngumiti si Cha habang ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pagbuhos at ang puso niya ay sobrang bilis ng pagtibok. Yes, let's get married after I give birth, sagot niya. I love you, Mr. Elizalde. I love you more, Mrs. Elizalde. Sagot naman ni Hunter bago inangkin ang kanyang mga labi. Mahal na mahal ko kayo na magiging anak natin. At sa wakas, matapos ang napakahabang panahon ay naniwala na rin si Hunter sa pag-ibig. Hinayaan niya na ang kanyang sarili na umibig. At magmula na matanggap niya na yon sa kanyang sarili, ay natuto na rin siyang magpatawad. Napatawad niya ang kanyang ina kahit hindi pa man ito humihingi ng tawad sa kanila. Napatawad niya na rin ang kanyang sarili at hinayaan na tuluyan siyang maging masaya. Because that's the power of love. Napatunayan ni Cha sa kanya channel neto, ang power Ate Jane TV. ng pagmamahal. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!